Kapilingon natin sa ating linya ng komunikasyon si Attorney Israelito Torion with Senator Ronald Bato de la Rosa. Magandang araw po ang aming pagbati mula sa Bombo Radio Philippines. Pagbati muna po para sa ating mga taga-subaybay na nanonood at nakikinig. Senator Bato, welcome to the program. Thank you, Bumbo Dennis, at sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Basta Radyo Bumbo! Ayan, at least okay naman po yung inyong pakiramdam sa nakalipas ho na magdamag. Kumusta na ho ang inyong sitwasyon dyan, Senator Bato? Okay naman, Bumbo Dennis, nakatulog kahit papaano. Kahit ilang oras lang tulog natin dahil grabe yung adrenaline rush na nangyari kahapon. Nais po naming maitanong, na tingnan naman po kayo ng mga doctors dyan sa Senado and ano po so far yung kanilang findings, lalo na't nabanggit po ninyo na sugatan po kayo at pati yung daliri nyo yata ay napinsala during that time na tinatangka po kayo na arestuhin itong mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Kumusta na po yun? Okay naman, Bumbo Dennis, no? Tinreat lang kahapon at ngayon babalik ako doon sa clinic para ipa-dressing natin uli para hindi ma-infect at malayo ito sa bituka. Bumbo Dennis, okay lang ito. Sanay tayo dito sa ganito mga injuries. Matagal naman nating experience itong mga sugat-sugat na ito. I see. Marami lang ho kasi na mga listeners and viewers ng Bombo Radio Philippines ang agad nagparating po sa amin ng mensahe and ito sinika po namin na kayo ay makausap regarding dito sapagkat concern po nila yung inyong sitwasyon and ano po yung inyong plano so far maliban doon sa movement ng inyong po mga legal counsel, kayo po mismo ano po ang inyong plano sa kasalukuyan? Well, so far, wala akong plano kundi maghintay sa desisyon ng Supreme Court. Kung ano yung kalabasan ng Supreme Court ruling, din sa aming mga petisyon na i-file doon, din maghintay tayo. Ipapasa Diyos ko na ito lahat. Si Lord nang bahala para sa kung ano mga plano niya para sa buhay ko. Okay. Senator Bato, eto may mga request po dito from our viewers from dyan sa bahagi po ng Davao. Mga kababayan nyo yata po ito. Yung iba, kapitbahay po ninyo. Nagpaparating ho dito. Pwede ho ba ninyong ipakita yung na-damage po sa kamay po ninyo para at least legit na makita ho nila yung inyo pong naging sitwasyon at talagang nasaktan si Senator Bato? To, konti lang naman to. Naggasgas lang. Ito, may minor injuries lang. Pero dumugo lang ito kahapon kaya ito nag-dry up naman. Padisingan ko pa ito mamaya. I see. Iyan ho kasi mensahe galing po na ipinadaan dyan sa Bombo Radio Davao at sa Star FM Davao para ho doon sa kanilang kapanatagan din, kaugnay po ng inyong kalagayan. By the way, Mr. Senator, etong si former Senator Trillanes, sabi niya, kaya daw siya nandyan dahil tinupad niya yung inyong nabanggit minsan sa inyong pong talumpati. Ano po yung inyong masasabi na sabi kaya daw siya nandun para siya yung tumupad doon sa sabi nyo na kahit pumunta pa siya at sumama sa pag-aresto. Anything to, ano po ang take ninyo, Mr. Senator? Okay lang kung yun ang purpose niya, pero the fact remains na wala siyang papel. Wala siyang papel dito sa hindi naman siya membro ng ICC, hindi siya membro ng Interpol, hindi siya membro ng PCTC. Wala man siyang dapat papel dito. Nagpapil-papila lang siya. Pero sige lang, okay lang kung pumunta siya dito para mag-serve ng warrant sa akin. Okay. Aside from that, Mr. Senator, how about your family? Nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon na makausap po sila after niyang maaksyong senaryo po kahapon and pwede na ho ba na makapasok yung mga relatives and friends ng mga senador kagaya po ninyo?
Yes, yung mayroong mga bumibisita sa atin dito ng mga kaibigan, paparating ng suporta. Nagpasalamat ako sa kanila, sa ating mga kaibigan at mga supporters. Whereas yung family ko ay kuha na yan sila, yung sanay na yan sila. Battle hardened na yung aking mga anak at yung aking asawa dahil si Lieutenant pa ako noon sa Philippine Constabulary. Ganito ng buhay namin, palaging maaksyon, palaging maraming trials, maraming problema na kinakaharap. Sanay na sila, but still, they are still human na maapektuhan pa rin. Kaya malungkot sila sa nangyari, sinapit ko. Mr. Senator, sumagi ba sa isip po ninyo, nahahantong sa ganitong sitwasyon, ano, na meron talagang actual na habulan? Dati parang napapanood lang natin to sa mga pelikula, pero nangyayari din pala sa tunay na sitwasyon. So, sa inyo po, hindi ba kayo nagulantang doon sa mga pangyayari? And ano ho yung inyong expectation doon sa kanilang plano na kumbaga na iisip ninyo sa mga nakalipas na pagkakataon na talagang posibleng mangyari yung mga pag-aresto kung sakasakali, Mr. Senator? Yes, I was expecting for that to happen dahil nga we've been preparing for the worst. But ang nangyari kahapon is more than the worst dahil dito sa loob talaga mismo ng Senado na para bang wala na silang respeto sa institusyon ng Senado na ganun na lang gagawin nila sa isang sitting senator of the republic, no? Ito, mga kabomboy, papakita din ho natin yung ilan sa mga senaryo, no, para ma-identify lamang din ho kung saang area ho ba ito at bakit napunta ho kayo sa may hagdanan, Mr. Senator, dahil basically yung daanan po ng mga senador ay doon sa elevator. Paano ho ito nangyari itong mga sitwasyon na ganito, Mr. Senator? Dalawa man yung daanan namin, no? Merong through elevator at saka through stairwells. Kung gusto mo nang maglakad, doon ka sa hagdanan. Gusto mo nang mag-relax, doon ka sa elevator. Maghapon doon ako dumaan sa hagdanan, doon na pala sila nakaabang. Embedded na doon yung mga NBI operatives na nakaupo na doon sa gilid ng pintuan ng hagdanan, papuntang hagdanan. Prior to that, Mr. Senator, may mga information na rin ho ba kayo na tungkol ho dito? Kaya kayo ay naging mabilis na rin ang pagkilos nang makita po ninyo itong mga tauhan po ng National Bureau of Investigation. As I've said, I was prepared for the worst. Kaya yung reaction natin ay ganun rin kabilis. Habulan ka agad. Handa tayo palagi. Laging handa. Boy Scout tayo. Okay, si Bombo Grant Hilario mula dyan sa Supreme Court, alam ko may ilang katanungan din para sa ating bisita ngayon, si Senator Bato. Bombo Grant, with your question, please go ahead. Hello, Senator. Magandang hapon po. Magandang tanghali. Senator, Magandang ano lang tanghali, po yung Brad. message po natin? Yes po. Ano lang po yung message po natin sa Supreme Court sa mga petitions po na i-file natin as well as yung motion po natin na may mga kahilingan po natin? Well, sa akin, Hello. hindi ko na si Yes. Yes po. Atty. Torrio na mag-kwanyan. Actually, yesterday, meron tayong motion, si Attorney Israelito Torion ito, meron tayong motion kahapon ng noontime for the issuance of manifestation. Pinaalam natin sa Korte Suprema kung anong nangyayari. And then, pagkagabi, 11:28 p.m., we likewise informed via a manifestation, urgent manifestation, the Supreme Court yung mga latest developments po, including yung pag-acknowledge po ng ICC na meron na talagang warrant of arrest against kay Senator Bato. So, nag-request tayo na since there is now clear and urgent necessity on the part of the Supreme Court to act,
kasi it will cause grave and irreparable injury on the part of Senator Bato kung hindi ito maaksyonan at hindi mag-grant sana yung ating TRO. Yun po ang hiniling natin on bended knees doon sa Korte Suprema na sana ma-issuehan na po ng relief ang si Senator Bato. Naka-pending yan ngayon sa Korte Suprema and we are hoping and praying that it will be acted soonest. Okay po. Attorney, and as well as kay good Senator Bato po, sa right now po ang DOJ, ang stand po nila is hihintayin daw po nila yung decision ng Supreme Court. Gaano po tayo katiwala na ganito pa rin yung gagawin ng DOJ if ever na meron talagang implementation or plano na i-arrestuhin na po si Senator Bato? Well, ang maganda yung decision ng DOJ that they will wait for the decision of the Supreme Court. It's really a good signal. Why? Because it shows that they respect the rule of law. There is a pending issue on the there is a pending issue which is now before the Supreme Court, and the all lower agencies should exercise the becoming modesty, no, of awaiting whatever may be the ruling of the Supreme Court on the matter. Yan naman po talaga ang tama. At I would like to commend the DOJ for the rightful and legalistic stance on the matter. Tama po yun. Last na din po kay Senator Bato po, if ever nandiyan po Attorney. Nandito Yeah. pa siya. Nandito pa Yes siya. po. Yes. Continue. Senator, our question po is that para po sa ating mga supporters na medyo nag-aalinlangan o nagdududa o nangangamba sa inyo po na kalagayan po ninyo, ano po yung maipapangako po natin or ano po yung mensahe niyo po sa kanila para mapalakas po ang kanilang kalooban, especially na sumusuporta po sa inyo? Well, unang-una nagpapasalamat ako sa kanilang suporta. Maraming salamat talaga from the bottom of my heart during this the lowest times of my life. Andyan kayo para sumuporta. Maraming salamat talaga. And I swear to God that I will dedicate the rest of my life in performing what is due to the Filipino people. Gagawin ko lahat para sa Pilipinas. Hindi, wala na po kong reservation. Gagawin ko lahat anong mabuting gawain para sa ating bansa at para sa Diyos. Last on my Okay. part, ano pong message na lang po natin kay former President Rodrigo Duterte na kasalukuyan nasa ICC pa rin? Well, I miss him so much. Lalo na ito mga trying times. Talagang lahat ng mga trials ko noon, andyan siya. At this time around, wala siya. So, na-miss ko siya. Okay, Mr. Senator, marami ho ang nais malaman yung katotohanan tungkol doon sa mga panahon na hindi po kayo nakikita sa mga public events. Pero sabi nyo, all along, nandito lang po kayo within Metro Manila and some other places. Ano ho ang naging takbo ng inyong sitwasyon during that time at gaano po katotoo na kayo ay narito lang din sa paligid during that time, Mr. Senator? Well, maraming mga taong nagmamahal sa atin, maraming taong sumusuporta sa atin anywhere we go. Buong Pilipinas ay merong nagsusuporta sa atin, nag-aalaga sa atin, kaya nagpapasalamat ako sa mga tao. Hindi ko nabagitin kung sino-sino yung mga taong tumulong sa akin. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil minahal nila ako. Yun. Mr. Senator, ito naman katanungan galing po sa probinsya ng Bukidnon mula partikular sa Bombo Radio Malaybalay. Ang nais po nilang malaman ngayon ay yung inyo pong stand. Kung matapos ang lahat ng mga prosesong legal dito sa Pilipinas, are you really willing na ibigay po yung inyong sarili sa proseso naman ng International Criminal Court kung talagang magawa na ang lahat ng mga kinakailangang proseso ng batas? Mr. Senator.
We are prepared for everything. Naghahanda kami. Pinaghandaan namin yan lahat kung ano maging consequences. Pero I am consistent na ayaw ko i-recognize yung kanilang jurisdiction over us, yung mga foreign entities na yan. Yung ICC na yan, hindi ko talaga ni-recognize yung jurisdiction nila. Pero kung talagang pilit akong ipagkakanulo ng ating gobyerno doon sa ICC, what can I do? But suffice it to say that we will cross the bridge when we get there. Ito naman po. Mr. Senator, galing naman po sa Bombo Radio Bacolod, ang tinatanong po nila ay itong issue na kung sakasakali ho, na magkaroon ng pagkakataon din, itong si Senator Christopher Bongo ay kabilang din ho doon sa mga tinukoy, pinangalanan bilang co-perpetrators and some other colleagues po ninyo dati sa Philippine National Police. Kayo po ba ay nag-worry din para sa kanilang kalagayan? Baka ganun din yung mangyari sa mga individual po na ito na alam po natin naging malapit din kay former President Rodrigo Duterte, Mr. Senator. Yes, sana naman hanggang kay President Duterte lang at sa akin, kaya na naming pananagutan lahat-lahat yan. Huwag naman idama yung mga tao na walang kinalaman dito. Senator Bongo, hindi ngayon makapatay ng langaw. Sobrang bait ng tao na yan. Tapos gaganunin nila. Gagawin-gawa ng istorya para i-link doon sa mga kung ano man yung pinag-iisip nila at pinaggagawa nilang mga krimen daw na nangyari. That's very unfair for Senator Bongo na isama nila dahil napakabait na tao yan. Wala man yung, hindi nga makapatay ng langaw yan. Mr. Senator, ito naman katanungan galing sa Bombo Radio Tugigaraw. Tinatanong po nila yung ilang mga lumitaw na impormasyon na kaya daw po kayo lumutang muli sa Senado ay talaga purely para dun sa inaasahan na voting. It's either sa leadership o sa issue po ng impeachment. Ano ho ang katotohanan dito magmula na ho mismo po sa inyo? Kasama na yan. Dahil everything, ipa-factor in mo na yan sa aking pagbalik sa Senado. Idagdag mo na rin yung nahihiya na ako doon sa sige nila kulit sa sweldo ko na tumatanggap daw ako ng sweldo na hindi ako nagtatrabaho. Pero ang totoo nun, hindi ko tinatanggap yung sweldo. Tinatanggap ng sekretary ko pero hindi nakarating sa akin ang sweldo niyan at ginagamit na lang nila dito sa mga relief operations na ginagawa ng aming opisina. So, kasama na rin yan sa aking pagsulpot. Lahat yan kasama. With all due respect, Mr. Senator, may mga nagre-request kasi, alam ko, nabasa na rin po ninyo. And dito sa mga comment section po, mukhang ganun din po yung ilan sa mga katanungan ng amin po mga viewers and listeners. Sabi po nila, kung kayo, nabanggit po ninyo na kayo ay nakakaramdam ng hiyarin doon po sa mga kababayan po natin, lalo na ngayong ganitong panahon na marami ang wala ding trabaho. Ano po ang inyong plano? Are you willing to at least yung part ng inyong pong salary ay ibigay doon sa iba pong mga sektor na mapipili po ninyo or anything? Ano po ang inyong take po dito, Mr. Senator? Yes. Ginagawa na po namin yan. Ginagawa na po ng opisina ko yan. Kahit wala ako dito sa Senado, ginagawa yan ng staff ko. Yung mga relief operations na ginagawa nila, yung sweldo ko, ginagamit nila doon. So, okay na po yan. Well taken care of na po yung idea na yan. Mr. Senator, just to clear, in order to remove the clouds of doubt, yung po bang kabuuan ng sahod po ninyo mula doon sa panahon na kayo po ay hindi naka-attend dyan sa sesyon sa Senado, ano ho ito? Binukod po ba ninyo ito? And maliban po doon sa mga outreach program po, ano pa po ang inyong plano para po dito? Kung anong gusto nila ibalik ko. Gusto nila
Anong gawin natin? Sabihin lang nila yung suggestion nila dahil hindi naman lahat nabubuhay sa pera eh. Hindi naman tayo lahat nabubuhay sa pera. Kaya kung ano gusto nila, gawin natin. Mr. Senator, kayo ho ay tatayo bilang isa sa mga impeachment judges. Ano po? The moment na ito pong reklamo laban kay Vice President Sara Duterte ay makumpleto na yung proseso sa Kamara, paano po ninyo tinitignan ang sitwasyon na kayo ay hahatol kay Vice President Sara Duterte knowing na kayo po ay hindi matatawarang malapit sa pamilya Duterte? Any take on that, Mr. Senator? Well, tanggap naman natin na yung impeachment trial is quasi-political, quasi-judicial exercise. So magpa-factor in dyan yung political sentiments at saka yung weighing of evidence. Kasama na yan dyan. So, yung mga, alam naman natin may mga political biases tayo. Makaka-apekto talaga yung mga political biases dyan pagdating sa paggawa namin ng kanya-kanyang decision. Sa inyo pong initial na obserbasyon, Mr. Senator, ano ho ang inyong nakikinikinita na bilang naobserbahan din po ninyo? Maraming pagkakataon din po na nag-conduct ng mga pagdinig dyan sa Kamara. Ano po yung pagtingin po ninyo so far, initial, dyan po sa naging proseso ng Kamara? Well, hindi ko na subaybayan yung Kamara, no? Alam niyo, yung lugar na pinuntahan ko, hirap ang internet. Kaya hindi ko masyado na subaybayan. Pero hintayin lang natin yung dating yung articles of impeachment dito sa Senado at basahin natin at pag-aralan natin. Okay. Mr. Senator, nabanggit naman po ninyo yung lugar, ano? Medyo mahirap ang internet. Ibig bang sabihin, malayo-layo po ito, dito lang din? O willing ba kayo na i-share sa publiko itong lugar po na ito, Mr. Senator? I was all over the Philippines. So may mga lugar na mahirap ang internet. Meron. So hindi ko na i-disclose yung lugar. Medyo kuwan naman sa mga tao na nagsuporta sa atin doon dahil minahal tayo ng mga tao na yun nagsuporta sa atin. O ito na lamang po, Mr. Senator, ano? Samantalay na po namin ng pagkakataon na kayo po ay nasa linya. May mga babanggitin po kami mga key personalities and kayo na ho ang magbigay ng maikling caption, ika nga, Mr. Senator. Unahin ko po si Senator Alan Peter Cayetano. Ano po masasabi po niyo? Brilliant. Okay, how about si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? No comment. Okay, si Senator Amy Marcos po. Siya, parang very caring big sister, ate namin yan. Okay, isa pa ho, etong si Speaker Martin Romualdez. Ayaw ko na lang, baka may lalabas ng masama sa bibig ko. Huwag na. Okay, finally, former Senator Antonio Trillanes IV. Isa rin yan. Hayaan mo na siya sa buhay niya. Okay, pero finally, babawi tayo. Vice President Sara Duterte. Future ng Pilipinas. Okay, finally, Mr. Senator, kabuuan po ng ating panayam, kami nagpapasalamat. Pero baka may bagay na gusto po ninyong sabihin at hindi pa namin naitanong. Please go ahead, Mr. Senator. At mensahe na rin po sa kabuuan ng mga nakatunghay po dito sa ating panayam na ito at sa mga kaganapan mula pa kahapon na tinugay-gayan po nila dyan sa panig po ng Senado at sa inyo po, Mr. Senator.
Yes, Bumbo Dennis, no, ako'y taos-puso nagpapasalamat sa ating mga kababayan na patuloy na nagsusuporta sa atin. Whether you are here or you are not here, in mind and spirit, sumusuporta kayo sa akin. At yung lalo-lalo na yung mga physically na andito na nagvi-vigil dito sa harapan ng Senado para suportahan tayo, ipapakita yung kanilang suporta habang hinihintay natin yung paglabas ng desisyon ng Korte Suprema. Napaka-crucial po niyang presensya nila. Nagpapasalamat po ako sa kanilang lahat. Maraming salamat, Bumbo Dennis, at sa pagkakataon na binigay mo sa akin. Salamat masyado. I see. Sa pangalan po, Mr. Senator, ng kabuuan ng Bombo Radio Philippines, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagtitiwala na dito po kayo magsalita ng mga saloobin po ninyo hinggil sa mga pangyayari po na yan. Thank you. Salamat. Okay. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, na kausap po natin exclusive dito sa Bombo Radio Philippines si Attorney Israelito Torion together with Senator Ronald Bato de la Rosa. At yan ho ang ating interview exclusive sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo at mga ka-Star Nation. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.